Hi guys, my name is Mayan. So this time, I'm going to share with you na yung para sa akin, pwede mo kung same tayo. Basta yung for me po na during nagre-review ako yung mahirap talaga at yung kailangan yun na pagtuunan ng pansin. So right now, I'm going to share with you the difficult topics in taking civil service exam. So una talaga, yung basic math. Diba yung sinasabi nilang basic, kapag hindi mo na-recall yon, hindi mo na brainstorm, hindi mo na balikan or hindi mo nabasa, kahit anong basic nun, hindi mo pa rin yon masasagutan kasi nga, hindi naman po a memory card itong ating mga brain. So may mga topic po tayo ng elementary na sobrang easy lang pala, sobrang basic lang pala, pero nakalimutan ng ating mga brain cells. Katulad ko na yung topic ngayong araw, the other week, hindi ko na yon maalala. So yun po yung aking brain. Kaya kailangan po ma-recall, ma-recap, and ma-review. Itong basic math, yung mga word problems. Kasi di ba, yung uso yung mga word problems, elementary. So, what is asked? What is given? Mga ganyan. So, kabilang yan dyan na kailangan natin na ma-recall, mabisita natin, mabasa natin yon kasi nga big help yung mga basic kapag nalaman natin kasi nga, di ba bakit kaya napunta sa difficult topic itong basic math? Kasi yung mga basic, yung mga nakakalimutan talaga natin aralin, tapos nag-jump agad tayo sa mga mahihirap na mga topics. Yung mga basic na yun pala dapat yung aralin natin is yun yung ating na-skip. So yun yun. Then, second is the reading comprehension. Talaga, correct me if I'm wrong. Yung reading comprehension, sobrang ang haba. Mga long passages. Tapos yung itatanong, isa, dalawa lang. So ano yung nasayang? Yung oras. Kasi nga kapag take tayo ng civil service exam, yung unang-unang dapat natin alam, yung oras. Ilang oras lang ba yung allotted time para tayo ay makapag-answer? So kapag professional yung iti-take nyo, 3 hours and 10 minutes. O sasabihin nyo, kaya yan. Ang tagal naman ng 3 hours and 10 minutes. No, kapag nandun na po kayo, yung 3 hours and 10 minutes, para lang yung half hour for an hour. Basta para feel ko yung nag-take ako, parang 30 minutes lang siya. Tumutulo pa yung pawis ko kakasolve. Kaya nga nakulangan ako ng review. Pero luckily, pumasa din naman tayo. Kasi nakapag-review din naman tayo. Then next, itong logic. Yung mga sequencing and then yung data interpretation. Yun. Hindi naman talaga siya sobrang hirap. Pero kailangan alam mo lang talaga kung paano yung technique, paano siya isolve. Kasi kapag nag-take tayo, hindi naman ito patalinuhan. Diskartihan talaga guys. Kasi kahit sobrang talino mo, kung hindi mo yan na-recall, hindi mo yan na-review, wala. Hindi mo alam. Hindi mo talaga masasagutan or magpa-power of A ka na ng power of C ka. Iba pa rin talaga na yung sinagutan mo, alam mo sa sarili mo na tama ang pinili mong sagot. So yun lang guys. So magbibigay ako ng tips. Number 1, you have to master the basic. Kasi yung sabi ko nga, ang daming ini-skip yung basic kasi sabi nila, easy lang daw. Pero yun po talaga yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Second, practice under time condition. So, pag mag-solve kayo, kunyari isang item sa numerical, try nyo isang item, solve nyo 1 minute kung kaya ba. Kasi nga, 100, yun lang ba? So, yung 3 hours is 180 and then, so now 190 minutes lang. So, dapat isang item, 1 minute para masagutan lahat. Okay, then don't get stuck. So kung itong item na ito is hindi mo siya alam, next ka na agad, balikan mo na lang yon kapag natapos mo na lahat yung mga questions na sure ka na tama ang iyong sagot. Okay? So, and then, big help din kapag ikaw ay gumamit or mag-take ng mga mock exams. Meron yan marami sa Google or dito sa online, sa social media, marami din yan. Then, last is practice everyday. Everyday practice lang guys. So, yun lang. Thank you for watching and follow for more.